Naharap sa 3 counts ng crimes against humanity for murder at attempted murder si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ayon sa isinapublikong dokumento ng International Criminal Court. Bahagi ng reklamo ang mga insidente ng pagpatay sa termino ni Duterte bilang alkalde ng Davao City at bilang Pangulo. Saksi, si Salime Refra. 3 counts ng crimes against humanity for murder at attempted murder ang mga asuntong isinampa laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa prosecution pre-confirmation brief na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Sakop ng count 1 ang 19 na pagpatay sa mga umano'y drug pusher at magnanakaw noong 2013 hanggang 2016 sa Davao City habang mayor pa si Duterte at umano'y pinuno ng Davao Death Squad. Sakop ng count 2 ang 14 na pagpatay sa mga umano'y high-value targets na sangkot umano sa droga sa unang taon ni Duterte bilang Pangulo. Sakop naman ng count 3 ang 43 pagpatay at 2 tangkang pagpatay sa lower-level criminals sa pamamagitan ng barangay clearance operations o Oplan Tokhang mula 2016 hanggang 2018. Sa dokumento, sinabi na indirect co-perpetrator si Duterte sa 3 count ng murder. Bilang Davao City Mayor, may legal na kontrol umano si Duterte sa pulisya noon at sa ibang tauhan ng City Hall at barangay na nagkasa ng mga krimen. Ayon sa ICC prosecutor, ang ginawa sa Davao, pinalawig umano ng maging Pangulo siya. Malinaw na pinapakita sa akin ng prosecutor na merong nangyaring DDS killings. At ito ay naayon sa isang plano. Nung naging presidente na si Duterte, nung siya ay naging, simula 2016, nabuo or isinagawa yung national plan. Pili lang ang mga inilistang insidente at biktima. Mas maliit, definitely, kaysa sa libo-libo na sinasabi, pero ito ay posibleng bahagi ng approach o resulta nung approach ng prosecutor ngayon na, kumbaga, panimigurado. Sisiguraduhin namin, makukonvict namin siya sa pinakamalalakas na insidente o kaso. Sa isinapublikong dokumento, hindi binanggit o kaya na may tinakpan o redacted ang mga kasabwat umano ni Duterte. Pero inilarawan sila bilang galing sa Davao City at itinalaga sa high-level national position na maging presidente si Duterte. Nagtatag umano sila ng network kabilang ang mga mula sa PNP, PDEA, NBI at Bureau of Corrections kasama ang mga hitman. Posibleng isyuhan sila ng ICC ng warrant of arrest ayon kay Attorney Gilbert Andres, isang ICC-accredited lawyer na tumutulong din sa mga biktima. Parang there are 21 names, Kung tingnan ko lang yung redact, Kaya siguro antabayanan pa natin, mayroon pa pong mga pangalan na ilalabas. Eventually, bagamat niredact o tinakpa ng pangalan ng mga umano'y kasabwat, may lumusot na isang De La Rosa na siya umanong nangakong agad ay patutupad ang pinalawak na bersyon ng Davao Model o drug campaign ng Davao City. Sabi niya umano, kung may manlalaban ay gaganti ang pulis at kung walang manlaban, pipilitin nilang manlaban ang mga ito. Nabanggit din sa dokumentong isang agire na nagsabi umanong papatayin ang mga drug lords. Bagamat di sila pinangalanan, ayon kay Conti, malamang ang De La Rosa ay si ngayoy Senador Bato de la Rosa na dating Davao City Police Chief bago naging PNP Chief at siyang nagpatupad ng Duterte Drug War. Nabanggit din ni Conti ang Justice Secretary. Tanging si Vitaliano Aguirre II ang agireng naging Justice Secretary ni Duterte. Malinaw na inilalatag na si Bato de la Rosa ay co-perpetrator kasama ni Duterte. If you read between the lines, ang dami palang pinatutungkulan. NBI Chief, PDEA Chief, Secretary of Justice, IAS at saka NAPOLCOM. Itinanggi ni Aguirre na sinabi niya ang mga pahayag na ito. Hindi raw ito totoo at hindi raw niya isusulong ang extrajudicial killings. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni De La Rosa at maging ang kampo ni Duterte. Para sa GMA Integrated News, Salime Refra, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.